Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Jonas Borromeo Polinar. Tungkol ito sa paninindigan ni Congressman Terry Redon tungkol sa credibility ng Brave 18 Marines at i-compare natin sa kanyang paniniwala kay Ramil Madriaga. Ito, ang 18 na dating mga sundalo, zero credibility. Kasi, ito ang statement ni Redon Zero credibility. Yun pong affidavit ng mga former dishonorably discharged Marine. Yan. Wala daw. Pati si Senator Lacson, lacking in believability. Zero. Pero, sa nakakulong na may mga patong-patong na kaso, may tiwala, huwag kang masyadong halata. Grabe na talaga ang takot ng mga ito kay BP Sara kasi alam nila ang kanilang sasapitin. Preso! Kaya gagawin lahat, huwag lang manalo si BP Sara. So ito, magkaibang statement. On the Brave 18, sabi niya, zero credibility yan. Kay Madriaga, sabi niya, kaligtasan ni Madriaga sinisiguro ng Kamara para makapagsalita versus BP Sara. Star witness daw nila si BP Sara Ay, si Madriaga, star witness nila itong mga kongresista na gustong mapatalsik si BP Sara dito sa trial. Kung matuloy ang trial, impeachment trial. So, bahala na kayo. Madriaga, nagpakilalang sundalo, PSG kuno, kailang dinis-on ng mga PSG commanders. Na convicted na ito, na priso na, convicted ng Regional Trial Court, affirmed by Court of Appeals, kailang pagdating sa Supreme Court, I don't know anong dahilan, biglang inacquit siya ng Supreme Court. Kaya nakalabas siya. Kaya lang, napriso na. Ganyan talaga ang hustisya natin. Kung medyo alanganin, kung may technical na, papalabasin talaga. Ngayon, kidnap for ransom ang conviction niya nung una, inulit na naman. At yung Ramil Madriaga kidnap for ransom gang isa sa mga pinakamalaking notorious na kidnap for ransom pag upo ng Marcos Jr. administration panahon ni General Acorda as PNP chief. Yan, nahuli na naman siya. Nakakulong ngayon. Yan po ang may kredibilidad according to Congressman Terry Redon. Okay, ito naman sa 18 Marines, ang iba sa kanila dyan, honorably discharged. Ang iba, dishonorably discharged. Anong ibig sabihin? Bakit may dishonorable discharge? Galing ako sa serbisyo, kaya alam ko ito. Ang serbisyo ng mga sundalo natin, yung enlisted men, yung mga sargento, private pataas, 3 years contract lang. Pag nag-enlist sila, natanggap sila, 3 years contract. Habang you are serving within these 3 years, tapos hindi mo natapos, nag-awol, absent without official leave, tatanggalin ka sa serbisyo, tawag dyan, dishonorable discharge. Kung natapos mo naman ito, 3 years, mag-apply ka ulit, re-enlistment o renew ang contract, and then ituloy mo ang serbisyo hanggang makaretire. After your 3 years, at ayaw mo na, hindi ka na magpapatuloy sa serbisyo, aalis ka sa serbisyo, honorably discharged. Ganun yun. According to Attorney Baligod, lahat yung mga dishonorable discharge except for one ay nag-awol lang. Alam ko yan dahil
nung nasa serbisyo ako, marami kaming sundalo nag-aawol. Pag nagka-problema sa pamilya, karamihan problema sa pamilya ang dahilan, hindi na babalik, hindi na magre-report for duty. Kaya, dishonorable discharge dahil sa awol. Kung nag-awol ka, hindi ka naman ibig sabihin na masama ka. Ganun yun. Isa lang ang hindi awol, kaya lang may matinong sundalo. Bakit? Napasama siya pa sa peacemaking mission sa labas. I don't know what country. Siya yung chief cook. Nagluto siya, inutusan ng isang opisyal, nagluto naman. Tapos hinatid niya doon sa quarters ng opisyal niya dahil inutusan, naharang sa gate, nakita ng mga gwardiya na foreigner siguro, inimbestigahan, ayun, pinabalik sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, yun, dishonorable discharge. Sinunod lang niya yung utos ng kanyang opisyal. Ang opisyal niya, hindi man lang siya tinulungan, hindi nagsalita. Yun po ang kwento ng ating Brave 18 Marines. O sige, kung ayaw nyo silang paniwalaan, bahala kayo. But kami, ako, naniniwala ako sa kanila. Okay? So, tingnan natin ang reaction ha. Honorable Ridon, sana malaman mo ito. 2,300 ang nag-react. 2,100 ang tumatawa. 25 ang galit. 146 lang ang nag-like. So, anong percentage yan? Nasa 2% lang ang naniniwala kay Tere Ridon, 98% ang tinatawanan, hindi siya pinapaniwalaan. Okay, comments. Jonas Polinar, pansin nyo takot na takot kay BP Sara ang mga kumag na yan. Kasi alam nila kung saan sila pupulutin pag nanalo si BP Sara. Okay. Carmelita Hing, House Crooks, Manoy Terry, Honor Balato naman. Oge Garcia, ang pera talaga gagawin lahat, mapagtakpan ka lamang. John Banasto, protektado ang kriminal. Heist, wala nang justice sa Pilipinas. Yan lang, konting tis lang tayo. The time of reckoning, malapit na. Kapit lang mga kapwa ko, DDS. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa matabangan na mo ugero nga mga karaan na gid kayo ang ilang atop. So kuan na gid na mga buslot og tuluan na pod ni og muulan. So ila lang gani gibutangan na lang og habol para nga kung muulan dili kayo sila matuluan. So karon niya pila na ni katuig ang imong balay nga mga buslot na? Pito naman katuig mo. Pito na katuig. So dugay-dugay na gyud. Oo, so unsay kuan ngano man niya sa pito na katuig wala mo nakapalit og yero para lang nga mapulian ang inyong atop. Tungod gid sa kalisod. Tungod sa kalisod. Gamo sa rabya ta. Gamo. Adlaw ra og 200 ang adlaw ra gyud. 200 ang adlaw. So kuan lang gyud dito lang gyud sa pagkaon lang mataman. Pagkaon. Oo. So naa kay kuan niya kanang estudyante nga naga-eskwela pa karon. Naa. So pila ka buok imong estudyante? Upat. So kulangon pa gid ang tag 200 nga adlawan nimo. Ulang gyud. Oo, so walay na budget para sa yero. Wala gyud. Oo. No nga gitawangan ko ninyo. Oo. Nakatupra gid ko sa akong sinya. Pila na katuig. Oo. Salamat po sa tabang sa kuha. Oo, lagi. Nga dili na kaya maulanan. Di na gyud. Asa man imong asawa karon niya?
naglakaw man. Naglakaw siya. So ikaw lang ang nakakaroon sa balay. So salamat kayo.